Ito yung pinost mo, no? Psalms 145. Um, may mga verses sa ano sa Bible na pwedeng mag-stand alone. Ah, kaya lang depende kasi dun sa nagbabasa kung gaano kataas yung level niya o gaano kababa niya ang level dun sa ano sa knowledge niya kung paano ah, pagtugma-tugmain yung ano yung lahat na itinala ng Panginoon dun sa Bible from Genesis to Revelation. So, ano tong Psalms 145? The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Nakalitaw yung 17 at saka yung 18, pero ang kinote lang yung 18, so hindi bale sinama na yung dalawa. So in short, parang kinat, kaya lang although kinat siya, pero at least visible, hindi katulad ng mga ibang ipinopost sa Facebook na pagkakat talagang yung verse lang na yun yung nandun. And then depende na dun sa babasa kung anong klaseng message yung ano yung kung anong klaseng message yung imi-meaning niya dun sa ano sa kanyang nabasa. Parang parang yung picture na saan ba yun? Kaya balikan ko lang sandali yung ano. Hindi, wag natin galawin tong part na to. Sige, balikan na lang natin. Parang itong saan na yun? Nawala. Ito. So, yung Bible study step niya is observation. Ito yung ano to generic to. Lahat yata ng mga Christian ginagamit to pag nagbasa sila ng Bible. Observation. What what does it say? So, yung verse. Kinat na yung verse lang. What does it say? Anong sinesay nung verse? Saan ba to? Paano ba nahanap ko kung nasaan siya. Wala dito. Ito. Ito siya. What does it say? So, Bible study steps, observation, what does it say? So, tingnan natin to. What does it say? The Lord is near to all who call on Him, to all. So, ang sinasabi ng verse nito, malapit ang Diyos sa sino man natatawag sa Kanya, sa lahat natatawag sa Kanya sa katotohanan. So, yun ang sinasabi ng verse. So, yan yung i-quote. What does it say? Saan tayo? And then, interpretation. What does it mean? Okay, tingnan natin. Interpretation. O, yun na nga. Pag meron kang malinaw dun sa verse, ang interpretation yan, ang Diyos ay palagi niyang dinirinig yung mga tumatawag sa Kanya kasi malapit lang siya sa mga to. Pero dapat kung tatawagin siya dun sa sa katotohanan, yung totoo, hindi yung hindi na natin alam kung ano ang opposite ng truth, lies, yung kasinungalingan. Pero meron man tumatawag sa Diyos ng kasi na nagsisinungaling, may problema ka, no? Okay. Correlation, how does this relate to the rest of what the Bible says? Yun ang mahirap. Anong correlation nito ngayon? What does the rest? Kasi kung susundin natin to, no, yung the rest of what the Bible says, general, broad, kasi ang laki ng ng topic na dinidiscuss ng Bible, Pero tingnan natin to. Isa-isip natin na ang tinutukoy dito yung relation to the rest of what the Bible says regarding doon sa pagtawag sa Kanya. So para
may inaraw doon dahil maraming topic ang diniscuss doon. Yung discussion ngayon dito is doon sa pagtawag. Ano ang relasyon nito sa saan ba to? How does that relate to the rest of what the Bible say? So masusing pag-aaral dito, no? Talagang magtatrabaho ka. How does this relate to the rest of what the Bible says regarding doon sa sa pagtawag sa Diyos? So diyan, pag-aaralan mo diyan yung iba-ibang klaseng pagtawag sa Diyos, pero sa atin, nag-umpisa tayo diyan doon sa sa Genesis, yung sa Book of Genesis na after ng pinanganak, sino ba yun? Si Seth? Hindi si Seth. Itong verse na to. And men began to call upon the name of the Lord. KJB. Yeah, Genesis 4. Ang pangalan nung si Enosh. So ito yung pangalan nung nung pinanganak si Enos. Sino ba si Seth? Anak ni Adam. So si Enos ay apo ni Adam. So nung lumabas yung apo ni Adam, ito rin yung time na yung mga tao ay nag-umpisang tawagin ng pangalan, tumawag sa pangalan ng Diyos. So yan, hanggang sa umabot ka sa sa Revelation. Sa Revelation maganda doon kasi ang nakita ko nagpe-pray doon yung mga minasaker, no? Hindi minasaker. Minartir. Pwede natin gamitin word na minartir. Although sa atin kasi sa kanila kasi pag sinabing martyr, yung pinatay because of their testimony, pero pagdating sa original Greek, ang ibig sabihin ng martyr ay witness, no? So nag-witness sila. Ito yung mga doon sa Revelation, ito yung mga prophets na pinatay from time mula daw kay Abel hanggang kay Zechariah. Zechariah nga ba yung pinatay sa pinatay siya dun sa sa loob ata mismo ng temple. So nagko-complain sila, sabi ng Panginoon, kailan yung payback? So sabi ng anghel sa kanila, hintay muna kayo kasi hindi pa kayo kumpleto. Ito yung New Testament time, hintay muna kayo kasi hindi pa kayo kumpleto. Ibig sabihin, meron pang mga pagpapatay na mga propeta rin. At ito yung mga apostles. So nung pinatay sila, saka binayaran, saka bumaba yung hatol, yung kinocall nitong mga prophets to na na bayaran na yung yung utang sa kanila. So dugo yung inutang sa kanila, so nagdugo din yung kabayaran nung mga dugo din yung naging kabayaran ng mga umutang sa kanila. So at saka isa pa hindi nang pinangako ng high priest nung pinatay nila yung ating Panginoon, di ba? Sabi ni high priest kay kay Pilate, yung dugo niya, kami at ng aming mga anak ang mananagot. So sabi ng Panginoon, judgment niya is after one generation, this generation shall not pass 40 years. Namatay siya ng 30 AD plus 40, so 70 AD, bumaba na yung hatol. So nasagot yung call. So maraming maraming masalimuot ang Bible kung hindi mo kabisado yung from Genesis to Genesis to Revelation. Kaya nga ito isang verse lang, malaki ang impact nito. So currently itong style nila, pagka hindi mo alam yung tungkol diyan, application, what does it mean to me? Kukunin mo ngayon yung text na yan, yung Bible na binasa mo, ito, at sasabihin mo, ano ngayon ang application, tama ba yan? Ano ngayon ang meaning nito sa akin? So magbabase ngayon yan sa sa iyo, kung anong alam mo. So magiging private interpretation yan, di ba? Ito yung sinasabi niyan, what does it mean to you? So private na yan. Kasi yung meaning sa iyo will not be the meaning sa others. Sa iyo lang yan. Ang application lang ay sa iyo lang, not with others. So anong sabi ng ng Bible mismo dun sa sa Bible? Tingnan natin.
So, sabi dun sa 2 Peter 1:20-21, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. So, this will, magkakaroon ng check and balance sa ito. Hindi mo ngayon ito i-interpret, okay, i-interpret mo ito according to you, pero yung according to you, i-base mo yan hindi dun sa iyo, kundi dun pa rin sa Bible. Yun ang sabi ng nitong 2 Peter. Teka, check nga natin kung ano yung private interpretation. 2 Peter 1:20. 2 Peter. Saan yung 2 Peter? Sa baba pa. 2 Peter 1:20. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private. Idios pertaining to self, one's own, private or separate, his acquaintance, when they were alone apart aside you, his own. Okay, ito lang sinasabi nun. Hindi yun private, ibig sabihin hindi mo to i-interpret ng labas dun sa sa sinasabi nung verse sa hindi mo siya dapat i-take ng alone, or in short, wag mo siyang ikat. So wag mo siyang ikat sa ibang verse. Ano ngayon ang magiging rito? Ano ngayon ang magiging implication nito sa sa pagdating sa sa interpretation ng Bible? Ibig sabihin, binibigyan mo na ngayon ng galang yung salita ng Panginoon. Kasi alam mo anak, nakakita na naman ako ng post doon sa sa Facebook. Naglagay ng isang verse, pagkatapos ay yung dalawa nag-usap, hindi lang sila nag-aasaran, pero pinaparinggan nila yung yung kalaban nila. So, ina-apply nila ngayon. Wala silang respeto dun sa sa salita ng Panginoon, kasi hindi mo dapat gawin na na pangbato, o wag mong i-weaponize yung yung verse ng Bible, lalong pa napakaganda nung verse na yun. I think, sige, pagtapos nitong discussion natin dito, hanapin ko yung post na yon. Although sa akin mahirap na pwede kong i-trace back dun sa kanila sa mga nag-post, tapos i-discuss ko siya kung gaano kaganda yung yung isang verse na yun na kinat nila, tapos ginamit na pambato sa mga kalaban nila, pamparinig sa kalaban nila, which is wrong, hindi natin ginagawa yun. So balik tayo sa discussion natin, what does it mean to me? So ngayon meron ng check and balance sa iyo, hindi ka na ngayon makakagawa ng interpretation na mali. Kasi kung minsan sampulan natin tong verse na to. Not sure pero ang kasi ang style ng mga naggumagawa ng meme na ganito, magpipita sila ng Bible verse ng verse sa Bible, ipopost nila doon sa sa internet, and then magagarner ito ng maraming likes. So pag dumaming likes, okay, dumami nagsabi ng amen, 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 lalaki yung viewership nila, so tumataas yung kanilang value, na ibo-broadcast sila ngayon, lalo nung Facebook o nung YouTube, dun sa sa kanilang apps, tapos lalong dadaming mas maingganyo silang mag-post. So ito yun, what does it mean that the Lord is near to all? Halimbawa, ikaw yung tao may problema, hindi mo lang kung anong gagawin mo, and then nabasa mo to, maalala mo yung Diyos, so tawagin mo yung Diyos. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. So, in truth talaga may problema ka. So, gusto mo ng solusyon. So, nagpipray ka ngayon sa Lord. Ayan, yung call pala. Ang call kasi dito, ang intindi rito is yung prayer. Pagka tumawag ka pag ipipray mo.
Um, and then, alam natin na ano, no? Na, na ang application ngayon ng word ng call is on prayer, and then nung binasa yan sa Genesis, ininterpret yan yung ngayon na ano, ininterpret yan na ba dito, yung time na to. Na ito yung time na nag-iisa na yung ano, yung pagtawag ng mga tao, yung sabi, ito yung pag-worship nila sa ano, sa pangalan ng Panginoon. And then sa atin, iba ang ano, iba ang interpretation natin dito. Hindi natin to interpret privately. Binasi natin to dun sa ano, sa nangyari nung time ni Adam and Eve, Cain at Abel, paglabas si Seth, at pagpasok ng kay Enos. Yung stand natin tungkol dito sa men began to call on the name of the Lord. Okay, ang sabi natin doon sa ating study doon, hindi ko na maalala kung anong vlog yun. Tatawagin mo lang ang isang tao kung hindi mo siya makita. Yun lang, kaya nga nag-start, ito na, bakit nag-start yung pagtawag ng mga tao dito sa Panginoon, si Lord? Check na natin sa ano. Maganda tong sa ano, itong the word. Anong verse yun? Genesis 4:26, Genesis 4:26. Okay. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Again, ang Lord na to ay si Yehovah. Tetragrammaton. Ito yung Yod-He, Bab-He. Hindi natin alam pronunciation. Jehovah ba ito? Yehovah o Yahweh? Kasi ang mga Jew, tinago nila yung name ng Panginoon. Hindi natin ngayon alam kung paano ipopronounce. Parang, ewan ko ba kung bakit ang religion nila ganun, ano? Kasi daw, pag lagi mo sinasabi, nagiging palasak. Ayaw nilang maging palasak, gusto nilang unique. So, inalis nila. So, no, every time kaya effect ito nung sa ating Bible. Sa halip na Yahweh o Yehovah nilagay dito, nilagay ng capital letter L-O-R-D. So, ito yung sign ng King James, no? Bilang paggalang sa pangalan ng Panginoon, at ganoon na rin sa pag-adapt nila sa nuances ng ano ng Hebrew language. Yung Yehovah, i-translate nila ng L-O-R-D. Ito yung ano, yung term na madalas kong marinig sa mga Jew pag pinag-aaralan ko yung mga writings sila, yung what is written and what is said. Ibang nakasulat at iba ang pag-pronounce. So makikita nila yung Yod-He, Bab-He dito. Makikita nila yan, yung Yod-He, Bab-He, pero ipopronounce sila ito na ng, ano ba yung pag-pronounce sila rito? The name. Parang yung sa ano, parang yung sa Harry Potter. He who shall not be named. So yan. And then, why did they started calling upon the name of the Lord here? Kasi, from Genesis to ano, to Enos, ang Panginoon ang high priest. So, taon-taon, meron siyang calendar. Every year, ginagawa nila yung ano, yung offering ni Abel at ni Cain, no? Mag-o-offer sila ng firstling, at saka mag-o-offer sila ng first fruit. So, ito yung ano, yung firstling, yung kay Abel, sinacrifice yung lamb. Ito yung future na gagawin ng ating Panginoong Yesus, na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin, sa tao. Pagkatapos yung kay Cain naman, after 3 days, ito yung ibibigay niyang offering sa Lord. Supposed to be first fruits. Yun ang requirement, first fruits. Pero ang binigay ni Cain, fruits, hindi yung first fruits. So, check pa ba natin yun? Sige na, check natin. Cain offered fruit. KJB. Anong
Genesis 4. Tama ba to? Genesis 4. Genesis 4 din. Tingnan nga natin. Kasi Genesis 4 to eh. Oo. So, si Abel, ang keeper of sheep, siya yung yung husbandry. Tapos si Cain naman yung agriculture, tiller of the ground. So, ang requirement ng Panginoon sa kanila pagdating sa sa offering, sa overtime, magdadala sila ng firstling. Oops, hindi. Firstling of his flock. Yan, yung kay yan. Firstling, ito yung yung in-offer ni Abel. Ang ibig sabihin ng firstling, panganay. Okay, so panganay, ito yung offered. Yung nagbukas ng womb. Si Cain naman, ang dinala niya ay fruit of the ground. Okay, kung titingnan natin sa Exodus 23:19, ang nire-require ng Panginoon ay first of the first fruit of thy land, thou shalt first of the first fruits. First fruits. Ano ba yung first fruits of the land? Depende. Nung last kausap ko yung mga ka-schoolmate ko sa member ng Campus Crusade sa doon sa wake nung aming pinaka-leader nung nasa college kami. Na-mention ko to sa fruits. Ay, umiral na naman yung aking Alzheimer's. Hindi ko na kung discuss natin. Fruits of the land. Okay. So, ang nire-require ng okay. Na-discuss ko sa kanya tungkol sa first fruit na nung sa sa economy ng ng mga Hebrew before and saka ngayon, pagka nagkaroon ng pag namunga yung pag namunga yung field yung unang-unang lalabas na na bulaklak, ba sa araw na to, pagpunta nila nakita nila kahapon walang bulaklak, pagbalik nila kinabukasan meron nang namulaklak. So iriribunan nila yon. Kung hindi man iriribunan yung yung mga mismong yun yata babakuran yata yung lalagyan ng ng barricade o ng yung mga namunga babakuran yon. So alam nila ngayon na yun yung first na namunga. Yun ang magiging first fruits. Then the next day tuloy-tuloy pa rin yung bulaklak, hindi nakasama yon. Yan ang problema ngayon sa ang problema sa natin to. Yan Exodus 23:19. First of the first fruit of thy land thou shalt bring into the house of the Lord. Wag na natin isali itong thou shalt not sit a kid in his mother. Iba yan. Tungkol yan sa sa tungkol ito sa yung pagbabawal na wag mo daw i-mix yung wag mo iluluto yung kid o yung goatling sa sa gatas ng mami. Kaya sabi bawal daw kumain ng hamburger at saka milk. Actually hindi yan. Meron kasi silang fertility rice na ating pagsamba nilang mga Diyos-Diyosa nila. Astarte, kasama to na so wag yan, wala. Pagdating sa worship sa Panginoon, first fruit ang dadalhin mo, first fruit of thy land. So, ang ibig sabihin nga ng first fruit, yung tinutukoy na unang bulaklak. Ang problema sa ngayon ng mga churches, alam niyo ba kung ano tinuturong first fruits? Pagka sumweldo ka sa January, yun daw ang first fruit, lahat yung ibibigay mo sa Lord. So, maningin ang pundasyon nila. Pero hindi yung ano ba ang tinutukoy dito sa Tinutukoy sa ito yung return. Ano ba yung tinutukoy dito sa Bakit hindi punta sa 4? Genesis 4. Ano ba ito? Kasi nga ang first fruit ay first fruit. Lagyan natin Jesus first fruit. Jesus first fruit. KJV.
Ba't wala rito? Ito pala yun. 1 Corinthians 1? 1 Corinthians 1. Anong verse? 16. Hindi. Tama ba? 15? 16. Wow. Hindi ata ako marunong Copy, paste. Paste, enter. 1 Corinthians 15:23. 1 Corinthians 15. So, sa 1 Corinthians 15:23, itong sinasabi doon. Starts sa 22, no? For as in Adam, all die, even so in Christ shall be made alive. Okay? Namatay kay Adam dahil sa pagpasok ng kasalanan, nabuhay kay Christ dahil sa pagpasok ng kaligtasan. But every man according to his order. Pero sabi ng pero merong order. Hindi sabay-sabay. Merong mauna, merong mahuli. At ang mauuna ay si Christ, the first fruits. So siya ang unang mabubuhay. And afterwards, they that are at Christ at His coming. So, ang style ganito. Yung sa offering ni Abel, yun yung Passover, So, namatay si Christ on Wednesday. And then, after 3 days, Saturday na buhay siya. Yung Sabbath day. So, first day, ito yung offering ni Abel. Pinatay yung lamb. Tapos, nilutos, kinain ng mga nag-serve. And then, pagdating dun sa after 3 days, ito yung Feast of the Unleavened Bread. Sabi doon na he will not see his son see corruption, hindi siya mabubulok. Kasi ang unleavened bread, walang leaven, walang corruption. Then after 3 days, ito na yung kain supposed to be first fruit, yung wave offering. Yung problema, ang binigay niya yung mga fruits na flowers na nag-bloom after nung first fruits. So, hindi niya in-honor yung message ng So, in short, yung offering nila? Ito yung proto-gospel. The gospel in its infancy. Diba? Kay Adam and Eve, yung salvation na ibibigay ni Christ. Okay? And then dun sa anak nila, yung clarification nung ginawa kay Adam and Eve. Okay? So, parang expansion ng law. Ngayon, ang Panginoon ngayon, si Adan at ito nakakatuwa kung babalikan natin sa sa 4. Saan ba 'yan? Bakit Acts? Punta tayo sa Genesis 4. Doon sa Genesis 4, so sabi ng lalapit sila sa Diyos, bibigyan nila yung offering nila. So dahil first lang yung offering ni Abel, approved. So kinatay ng Panginoon. Bakit yung Panginoon na nagkatay, yung Father? Kasi siya yung high priest. Siya nag-provide ng salvation, siya yung high priest. Kasi yung high priest na nag-o-offer So siya nag-high priest nung time ni Adam and Eve, nung si nanay at si tatay, siya ang doon. And then si anak, si panganay at si bunso, siya pa rin ang high priest. So, lalapit yung dalaw sa kanya, ibibigay yung offering. So, i-explain nga ng Panginoon sa kanila, okay, pag may kasalanan, mamamatay lang para sa kasalanan ninyo. Check. Okay, so, ito yung kaligtasan, bibigyan ng anak yung buyan sa inyo. And then, darating ngayon si Abel after 3 days. Ito yung aking offering. Sabi ng Panginoon, hindi yan yung first fruits. Fruits lang yan. So, reject, hindi pwede. Okay.
Sinong nagalit? Ang Diyos ba o si Cain? Sabi rito si Cain. Cain was very rude. Bakit hindi nagalit ang Diyos? Kasi ganito yun. Bakit hindi sinabi na ang Diyos nagalit? Kasi ganito yun eh. Ang offering taon-taon. So, next year meron na naman. So, ang sabi sa kanya ng Panginoon, ganito, no? Sabi ni Lord kay Cain, oh, ikaw pang galit. Ikaw pang galit. Bakit bagsak? Bakit mukhang, bakit ka mukhang kabayo? Okay? Kung titinuan mo, sabi ng Panginoon sa kanya, if thou doest well, kung sumunod ka sa utos ko, okay, tatanggapin ko yan. Pero pag itong tandaan mo, nasabi sa kanya, kapag ka hindi mo binago yung yung attitude mo, yung kasalanan nasa pinto na ng buhay mo. Pag yan nakapasok, at ikaw ang kanyang ninanais na pangunahan. Pagka nanguna siya sa iyo, pag siya ang nanguna sa iyo, ito yung tukso, no? Ito yung disobedience na yung kasalanan. Pag yan nakapasok sa iyo at kinuha mo yan, ikaw na ang mangunguna dyan. Magiging para ka ng Diyos, masusunod na ang gusto mo. Puro kasalanan ang gagawin mo. Okay, so nagalit ba ang Diyos? Hindi nagalit sa kanya ang Diyos, pero sinabi lang sa kanya na tinuan mo, meron pa next year yan. So, any kasalanan na gagawin natin sa Panginoon, may kapatawaran. Ang wala ng kapatawaran ay kapag ka nagpatuloy ka doon sa pag-reject sa ating Panginoon. So, apparently, hindi niya ginawa yung sinasabi ng Panginoon. And then, namunga nga ito, pinasok niya yung galit niya at ingit, jealous, o kung ano man yun laban kay Abel, at pinatay niya siya. Okay? So, they call. So, bakit tayo napunta dyan? Yung nga kasi, yung sinasabi ng and men started to call upon then men began to call upon the name of the Lord. So, ano ang nangyari? So, from Cain, Abel, kay Seth, from Adam, Cain and Abel, Seth hanggang kay Enos, ang Panginoon ng mahabang taon yan, 100 years yan. Ang Panginoon ang nandoon, nasa Eden siya, doon sila pumapasok, tapos not sure kung doon na, but a place kung sa Eden, dahil sa Eden tinayo yung yung altar yung altar na ginamit kay Adam and Eve pagkatapos sa sila pinalabas. And then yung pinalabas na yun meron tayong vlog yan sa episode 15, so siguro reviewin mo na lang yan. So, andun yung sa Eden yung altar. So, doon sila pumupunta. Nandun ang Panginoon, nandun yung altar, andun sila nag-o-offer. But, sure ako na siguro yung direct lineage lang ni Seth, yung yung nagko-call upon, yung nagbibigay ng ng tamang offering sa Panginoon, at yung ibang branch na ni Cain, kasi si Cain nag-asawa rin, nanganak din yung misis niya, and then dumami rin sila. So by this time nung panahon ng Apo, siguro marami na sila, kasi 100 years na to yun yung time na na umalis ng Panginoon. Exodus 20. Ito yung sa 10 Commandments. Second commandment from 4 to okay. Ito yung yung kabuuan ng second commandment, at dito hindi tayo nag-concentrate sa sa graven image tulad nung stand ng mga Protestant para kalabanin nila yung mga Catholic, kundi nag-concentrate tayo dito sa sa verse 6 na kung saan kinat natin, galing na tayo, nagkakat din tayo,
kinant natin yung words na love me and keep my commandments. So sa atin, ang second commandment na binigay sa atin ng Panginoon ay yung mahalin natin siya at ingatan natin ang kanyang 10 commandments. So anong sinasabi rito, no? Huwag tayong huwag tayong gagawa yung pinagbabawal dito sa first and second. Huwag tayong gagawa ng graven image, hindi tayo magbabaw sa kanya. Wala tayong ilalagay na kapalit ng ating Panginoon. And then ito yung gusto kong ipakita sa inyo, no? Thou shalt not bow down thyself to them or serve them. Kasi ang sabi ng Panginoon, siya daw ay jealous God. Ako ay seloso. Gusto ko lang ang inyong mahal. Kapag hindi niyo ako mahal, bibisitahin ko from the third and fourth generation. So may mga tao nung time ni Seth, nung sa third generation, apo, na hindi mahal ang Panginoon. So anong ginawa ng Panginoon? Paano niya i-visit ang iniquity ng isang generation? Yung third and fourth. Paano yung gagawin niya? Aalis siya. Kasi ang iniisip ng mga tao ngayon, pagsalbahe ka, papaluin ka ng Diyos, bibigyan ka ng sakit o kung ano man, parang galing sa Diyos. Hindi. Kaya ka nagkasakit, kaya ka parang napalo, kaya minalas ka sa buhay, kasi yung Diyos umalis na sa'yo. Wala na yung presence na sa'yo, kaya lahat na sabihin na natin kamalasan, lahat ng masasakit, mararanasan mo na yun. Bakit? Wala na eh. Paano nag-visit ang iniquity sa iyo? Iniwan ka ng Panginoon. Ito yung nangyari sa kanila. Kaya wala nga yung Garden of Eden eh. Dinala na ng Panginoon sa taas. So wala na yun. Umalis ang Panginoon. And that was the time na nag-start na silang tumawag to call upon the name of the Lord. So anong application natin dito sa sa calling upon of the name of the Lord? And then, the Lord is near to all who call on Him. Ibig sabihin, ang call dito ngayon is Psalms 145. Actually, pareho din eh. Tingnan natin yung word na ginamit sa sa Genesis 4. Ito yung call is hindi. Bakit? Yan, kara. To call out kara. Okay, nawala na naman ako sa kasi dada lang tayo ng dada, wala tayong notes. Then men began to call pala din. Psalms 145 pala. Psalms 145:18. Psalms 145:18. So ang word na ginamit ay call, kara. Pareho. So ano ang kaibahan nitong tawag noong nasa Genesis yung sa tawag nung nasa Iba. Kaya iba kaya pagka chinek natin to, itong verse na to, iba ito dun sa sila, hinahanap nila ang Diyos sa teka, bakit nawala ang Diyos? Sino pa yung tatanggap ng ating offering? So, ang ginawa nila, nagka-point sila sarili ng mga high priest. So, ininterpret na lang nila kung ano yung nakita lang ginagawa ng Diyos. Sila yung gumawa. So, gawa din sila ng altar, sacrifice din sila ng mga altar, they call upon the name of the Lord. Naging religion. And actually, ang gusto ng Panginoon ditong call is ganito yan. The Lord is near to all who call on Him, who are the one calling on Him. So, hindi ko, check ko muna kung gaano katagal na yung natin, ang discussion. 39 minutes pa lang. Tayo yung sa mga previous studies natin, tayo yung pag-call, kasi interpretation, magpipray ka, which is correct, pipray ka, pero hindi yung prayer na na you are calling on God to come to you. Okay, hindi yun. Kasi alam nyo ba yung yung sa military, yung pagka mag-call ka, ikaw yung pupunta eh.
make a call. So, pupunta ka, tutok-tok, then papasok ka sa loob. Yun ang call. So, yung paglapit niya sa Diyos yun. Ngayon, so, sabi ng Panginoon, the Lord is near to all who call on Him. So, ito yung Panginoon, kasabay natin, and then tutok-tok tayo, papasok tayo sa loob niya. Yun ang calling. So, hindi yun yung pagtawag sa Diyos na lalapit sa atin para isalba tayo. Parang ganito, no? Ito tayo, gumawa tayo ng mali, nasira yung buhay natin, tapos tumawag tayo sa Diyos. Hindi yan ang ano, hindi yan ang prinsipyo ng Panginoon. Ang prinsipyo ng Panginoon ganito. Eto tayo, tatawag tayo sa Diyos, okay, we call on the Lord, and then kakausapin tayo ng Panginoon, tapos iiwas tayo dun sa ano, iiwas tayo dun sa ano, sa anomalya, kasi, anomalya, sa palo or trial or temptation, kung ano man yun, dahil nakikinig tayo sa ating Panginoon. Yan yung call, hindi yung Panginoon, ito yung listahan ng aking request. I-solve nyo lahat to para purihin kayo ng mga makakakita. Kasi pag sinagot nyo to, ako itatayo sa pulpit at sabihin ko, sinagot ng Panginoon ang aking mga panalangin. Hindi yun. To all who call on Him in truth. Kasi basa natin ibinasi to. Binasi natin to dun sa ano, sa I forgot. Hebrews 12. Hindi. Romans 12. I'm sorry. Alzheimer's disease. Romans 12. Yeah. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. So may relasyon ito dun sa offering na ginagawa ng inakainat ni Abel nung time ng Panginoon, at saka yung ginagawa ng kingdom ng Israel nung time ng mga high priests at kings, okay, at saka time ng temple, at saka yung sa time natin. Ano yung paglapit sa Panginoon? Kasi unang-una doon sa Old Testament time, kapag nagsasacrifice sila, ang sabi ng Panginoon ay sweet smelling savor. Tama ba itong spelling ko dito? KJB. Genesis 8:21. Okay. And the Lord smelled a sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore, blah, blah, blah. So, nag-offer si ano rito? Si kasamang Noah. Tama ba yun? Tingnan natin. Genesis 8. Genesis 8. 21 baga? Hindi. And Noah built 20. And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings offering on the altar. And the Lord smelled the sweet savor. Tapos from here nagbigay siya ng kanyang presence, ng kanyang blessing, kanyang pangako. So, yun, sweet smelling savor yung ano. Kaya tingnan pa nga natin yung ibang. Okay, sweet savor, mabango sa Diyos. Okay, so yan yung dalawang verse pagdating tungkol sa sa offering. So anong effect niya sa atin dito sa sa Hebrews 12, Romans 12, Hebrews 12, Romans 12. Bakit sinabi ni Paul na acceptable sa Diyos yung yung ating offering, fully agreeable, ebarestos, fully agree. Bakit?
Tulad nung ginagawa sa Old Testament na nung pagbigay ni na Noah lahat ng kanyang offering sa Panginoon, mabangong samyo ito sa Panginoon. Not in a sense na inaamoy niya yung amoy, no, kundi tinitinan niya si Noah, tinitinan niya yung mga nag-offer sa kanya ng tama. Tama. In truth, no? Yung nag-offer sa kanya ng tama, acceptable sa kanya, so tinitinan niya. Ayun, bakit ang turing mabangong samyo? Kasi yun ang gagawin ng kanyang anak later on. At natutuwa siya na itong mga taong ito, ang faith nila sa Diyos, yung pagsunod nila dun sa utos ng Diyos, ito yung nagpapatunay na naniniwala sila sa pangako ng Diyos na pagdating sa future, kung ano yung inilalarawan ng animal sacrifice, ay gagawin ng kanyang anak. Kaya, sweet smelling savours pa yan. Ngayon, dumating na yung kanyang anak, binigay niya yung kanyang buhay, Abel sacrifice, and pagkatapos ay binoy siya muli, supposed to be Cain's sacrifice. Ang ating Panginoon ngayon ay nasa piling na ng kanyang tatay, and then naiwan tayo na sa atin ng Holy Spirit, sumusunod tayo ngayon sa Kanya. So, pagsunod natin sa Diyos, nakikita ngayon ng Diyos yun ang pinaka-sacrifice natin. Living sacrifice tayo. Ang joke dito yung sa bakit delikado yung living, kasi pag living baka bumaba, no? Pero after living sacrifice tayo, ibig sabihin binubuhay kasi natin yung kanyang utos. At yung utos na yun, yung 10 Commandments. No, 10 Commandments yun. Naiinis nga kasi nga ang laging turo wala na tayo sa utos. Si Kristo nang gagawa ng utos para sa atin. Bale ba nasira sinira nito yung buhay ng maraming Kristiyano, kasi sabi ng Panginoon, no, ito yung aking utos, pag sinunod niyo to, kasama niyo ako. Pero pag hindi niyo to sinunod, wala ako. Yun yung iniquity na nasa inyo, kasi wala ako. Wala na magpoprotekta sa inyo kasi hindi kayo sumunod sa akin. Ngayon, pag tinanggap natin ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible sa atin, si Kristo ay titira sa atin, bibigay niya papalitan yung formula na lagi natin sinasabi na puso pinalitan, tapos tumira siya doon, tapos binigyan niya tayo ng bagong espiritu, tapos pinapasok niya yung Holy Spirit, which is the same thing doon sa Old Testament. Ang kaibahan lang, sa halip na si Kristo, sinulat yung 10 Commandments sa puso. So, ibig sabihin nun, yung 10 Commandments sa Old Testament at yung Kristo sa New Testament, isa lang yon, no? Siya yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasi ang sabi ng Panginoon sa 10 Commandments, this is the Word of God, yung Logos of God. So, yung 10 Commandments, yung 10 Logos, ay siya yung yung Kristo Logos ng yung 10 Logos ng ng Old Testament, siya yung Kristo Logos ng yung Jesus Logos ng ng New Testament. So, isa lang yon. So, pag sinusunod natin si Christ ngayon, yan na yun. Nagsasakripisyo tayo sa Kanya. Sabi doon, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? So, balik tayo dito sa meme. The Lord is near to all who call on Him, in truth. So, the Lord is near. Tayo ngayon, we will call upon God. Pupunta tayo sa Kanya, tutok-tok tayo din, papasok tayo sa Kanyang sa Kanyang altar, sa Kanyang lugar ng Kanyang tinitirahan. Kasi yung altar is temple. Okay, ang tanong, pag namatay ang isang Kristiyano, saan siya pupunta? Ang sabi nila sa langit. Sabi ko, hindi. Hindi, sabi sa akin, hindi, kasi ganito yan Sabi daw ng Kristo is, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where am I, there you may be also. So, andun tayo sa langit. Pero ang sabi naman, ang sabi niyan kung saan si Kristo, nandoon tayo. And then doon sa Revelation, sa huling part ng Revelation, sabi doon, and I saw a new heaven, new earth, blah blah blah, and the Jerusalem temple is pababa. So saan bumaba ang temple? From heaven to earth. Okay, nasa earth na ngayon si Christ, and then magre-reign siya ng 1,000 years kasama tayo.
So, hindi yung sa langit, nandun tayo sa lupa. Pero sa ang parte ng lupa? Sa temple. Kasi ang Diyos nakatira sa temple. Kaya ito ay kaya nga ang definition ko ng temple is pag sinabi sa Bible na heaven and earth. Kasi merong heaven, merong earth, at ang gitna niya ng heaven and earth. And then yung heaven and earth niya, depende kung nasaan, nasa langit ba yan o nasa lupa. So now, yung heaven and earth niya nasa langit. Pero bababa yan, pupunta yan sa lupa. Pagdating sa lupa, kasama tayo doon dahil binuhay tayo, blah blah blah. And then, pagdating nung last day ng heaven and earth na yan, ito na ngayon yung huling rebellion ni Satan. Tapos tatalunin siya and then gigisingin, bubuhayin na yung mga namatay na galit sa Diyos na nag-reject sa kanya. Then tatapon sila ngayon dun sa lugar na kung saan wala ang Diyos. Abandon sila doon, nandun lang sila doon, maghihirap sila doon. Kasi yun ang picture na lagi inilalarawan ng Biblia ng pagkawala ang Diyos, iniquity yung nandun. So nandun sila sa iniquity, kasama nila si Adam, kasama nila si Satan, and then saka yung mga angel. So yun yung citizen ng heaven na kumalaban sa Diyos, at saka yung citizen ng earth na kumalaban sa Diyos, combine sila dun sa place of iniquities, bahala na sila dun. And then, ang sabi ng Biblia, pagkatapos na yun kasi, yun ang death, yun ang huling kalaban na tatalunin ng ating Panginoong Yesus. And then, sabi ng Biblia, sa end ng millennium, or whatever years yun, sabi ng Biblia doon, ito ngayon ang ating Panginoong Yesus, yung lahat ng ibinigay ng Diyos sa kanyang paa, ibig sabihin nung ginawa siyang high priest, kukunin niya yon at ibibigay niya uli sa Diyos. So, ang magiging high priest ngayon ay yung ating Ama, at sabi ng Bible, so that He will be all in all. Para siya yung lahat sa lahat. Ngayon, saan natin nakita yon? Mag-open uli ako ng ating study. Nasa Excel. Kasi ako hindi ako nag-memorize kasi hindi ko na kaya talaga mag-memorize. Mukha nga ng tao, nakakalimutan ko eh. So pagdating sa Biblia, hindi ako nagme-memorize, binabasa ko lang ang pagkatapos yung theme o yung pinag-usapan, yung topic, yun ang nakakintal sa isip ko. Kaya pagka Ten Commandments, diba? Ito ba yun? Sa 8 temple, 7 temple o 8? 7 temple, dito tayo sa 7 temple na to. Teka, ilagay ko muna yung title, tapos pasok tayo, Revelation. Ito, sa 1 Corinthians 15:28. 1 Corinthians 15:28. 1 Corinthians, saan yan? Sa New Testament. 1 Corinthians 15:28. 28. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. So, kailan mangyayari to? Doon sa end. Sabi doon sa Revelation. And then, so, para maging boss uli ang ating Ama, kukunin niya ngayon yung pagkaka-high priest. So, balik na naman doon sa Genesis. Parang Genesis na naman tayo na ang high priest ay ang ating Panginoon. Okay? So, meron na tayong study yan tungkol sa high priesthood, no? Ang high priesthood pwede lang ibigay nung tatay sa anak, no? At hindi pwedeng ibigay sa ibang tao. Kaya nga nung from langit, heaven sa temple sa heaven and earth, binigay sa lupa yung heaven and earth. Ang high priest ngayon hindi na yung Diyos kundi yung tao, si Aaron. Okay? So si Aaron pwede niya lang ibigay yung kanyang pagka-high priest dun sa kanyang anak at yung anak pasa-pasa. Which naging different nung time ng ating Panginoong Hesus. Kasi nung time ng ating Panginoong Hesus, ang high priest ngayon ay yung bayaran na. So kung may pera ka, pwede kang maging high priest. Babayaran mo yung Rome. So bigay sa Rome and then appoint ka ng Rome na high priest. Kasi yung hari ng Jerusalem at that time, yung mga Herodians, gusto nila yung
king and priest combined kasi yung nasa Bible prophet, priest and king, parang gano'n. So priest and king combined. Ayaw ng Rome, hiwala. Hindi pwede, sabi niya, iba yung king, iba yung priest. Kaya meron silang king, meron silang high priest. And then yung high priest bayaran nga. Kaya nung time ni Naaman at ni Kayapas, nalilito pa rin ako kung sino yung tatay at sino yung son-in-law. Dalawa sila. Pagkatapos, hindi sila sa pamilya ni Aaron, kundi sila siguro sa line ni Sadok, Sadok. Sila yung nagbabayad para maging high priest. Kaya nga si pangalan nito, si Kayapas, kung si Naaman yung check ko na ha, Naaman and Kayapas. Sino si Naaman, sino si Kayapas? Naaman, high priest, Kayapas, KJB. Oh, ang galing Matthew 26:57. Tingnan natin dito One of them named Caiaphas, being the high priest of the same year. Okay, si Anas yung Caiaphas. So sa Luke 3:2 sabi rito, Anas and Caiaphas being the high priests. Nakakita na kayo ng ganyan? Dalawa yung high priests. Actually, dalawa silang high priest. Yung isa kasi former, yung sa acting. So, si Kayapas, si son-in-law. And then, si Kayapas, itong si Anas, meron tong 5 anak na naging high priest din. Ngayon, hindi ko lang maalala ngayon kung sa Bible ko nabasa o dun sa account ni Josephus Flavius yung historia tungkol dito kasi si ang historia nung bumagsak itong Jerusalem, and then before that bago siya naging historia ni Josephus ni Flavius Vespasian, rebelde siya sa Rome, kaya lang nahuli, tapos naging historian. So ito yung diniscuss nga meron si Anas, meron siyang 5 anak na lalaki na naging high priest din. So mga brother-in-law ni Kayapas. Kaya nga dun sa yung sa tawag nito, mahaba na cut mo na lang. Tutuloy-tuloy ko na lang, tapos baka ka na lang mag-cut dun sa kasi palagay ko mahaba na yung time. Okay, 57 minutes. Siguro dito ko nang tatapusin to. Na-discuss ko na rin ito sa iyo yung sa Parable of the Lord, yung tungkol kay Lazarus na naman tayo pumunta sa bosom of Abraham, tapos sabi nung rich man kay Abraham, gisingin mo buhay mo uli si sa Lazarus at warningan yung mga 5 kong kapatid. So yung 5 kapatid, kasi itong rich man na to, ito yung hindi na natin titingnan yung Bible verse kasi nag-aabol tayo, 3 minutes na lang. Kasi itong rich man na to, yung damit niya, ito yung damit ng high priest. At yung high priest na yan na may 5 kapatid na naging high priest, yung brother-in-law niya. So, yan yon. And then, sabi ko nga, ito yung joke ng Panginoon Kasi dito sa istorya, sabi ni Abraham kay rich man, hindi pwedeng mabuhay si Lazarus. Kahit mabuhay yan, wala rin namang maniniwala sa kanya. At saka nasa kanila na si Moses. So sabi ni Abraham ganito, hindi siya pwedeng mabuhay kasi may harang between the living and the dead. Pagkatapos, meron na sa kanila yung first 5 books, ando yung 10 commandments. Doon sila makakaiwas doon sa tawag nito, sa kinalalagyan nila. Okay, pero ang joke doon ganito, si Lazarus binuhay uli. Pero doon sa istorya ng patay yung sa istorya ng Panginoon, patay yung high priest, pero doon sa timeline na yun, buhay yung high priest. Si si Kayapas, sa yung 5.
So, diyan natin tatapusin yung ating discussion dito. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Okay? So, pagka yung mga tumatawag sa Kanya, hindi mo tatawagan ng Diyos dahil may problema ka. Hindi. Pagka hindi ka obedient, yun ang interpretation mo na tatawag ka sa Diyos kapag ka meron kang problema. And then, yung pagtawag mo sa Kanya is like on a telephone, hello, may problema ako, padalan mo ako ng cash. Ganun yon. Pero sa atin na obedient, iba yung nakikita natin dito. Na ang Panginoon ay nandyan, pwede kang mag-call sa Kanya, papasok ka sa loob at bibigyan ka ng instruction para maiwas ka dun sa sa malaking problema. And that is the difference ng obedience sa disobedience. Those who believe na ang Ten Commandments is very important sa isang Christian para maging matino ang kanyang spiritual life, kesa doon sa mga nagtuturo na hindi mo na kailangan ng Ten Commandments. Tingnan mo na lang yung buhay ng mga naniniwala sa the gospel of disobedience at sa buhay ng mga tao na naniniwala doon sa gospel of obedience. So hanggang dyan lang muna. Then, ano yung sinabi ko sa iyo, babalikan natin? Nakalimutan ko. Okay, never mind. Marami akong pangako na i-discuss na hindi ko na discuss dahil sa aking Alzheimer's. Although, ang totoo lang kasi nandun pa rin ako sa sa stage na ini-edit ko yung ating mga previous video na sakaling ikaw na yung bahalang mag-convert ng mga files from unlisted to public para mapanood ng mga tao. Siguro by the time hindi na nila ako makahabol. Okay? So hanggang dyan lang. Paano ba yung style natin? Ito. So hanggang dyan lang. Bye-bye. Ang oras ay 1 hour and 1 minute and 54 seconds.